hindi naman yan, kumbaga, yung isa na yan, magbibigay lang yan ng dapat namin gawin. Hindi. Kumbaga, yung isa na yan, magbibigay ng mga dapat namin gawin, tapos yung the less, yun yung mga sasang-ayon ba sa dapat namin gawin. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. So, may gustong gawin si ganto, yung isa naman may gustong gawin yung ganto. Parang kaming dalawa dun sa grupo na yon, kami yung neutral lang. Kung sino yung mas maganda bang mabigay yung idea, doon kami kakampi. Subculture yan skateboarding no? Parang dun mo mararamdaman na kahit wala ka masyadong pera, makikiget, along ka, mafe-feel mo yung basta makukulit na mga trip ng mga skater. Oo, lahat talaga. Alam mo, sa skate community na yan, doon ko naramdaman na tanggap ako ng mga kasama. Kasi maganda talaga na item, lumalagpas siya ng 5K pataas eh. Anong mga pinakamahal ngayon na brand nga pala, tol? Pinakamahal na brand ngayon, ayon sa nakikita ko, mga vintage na talaga eh. Alam mo, dati walang ganyan dati ah. Oo nga, di ba? Wala. Diba, wala talaga. Hindi nga natin pinapansin yun, tol. Lalo na yung mga butas-butas na damit. Diba, pagka nakakita ka sa okay, wala na to, butas na to. Binibigyan nila ng value yun. Times din talaga kapag sasamahan eh, hindi mawawala yung tampuhan. Kasama yun eh, isa yun sa mga magpapatibay talaga eh. Kung yung isang tao na yun na magkakaroon ng samahan ng loob, parang ayaw na nila gawin yung bagay na dapat gawin namin, nagkakaroon ng alisan. Doon ko napagtanto na kapag umalis ka sa mga ganong na nangyayari sa samahan, is mas nakakahina pala naman yun. Mas nakakahina. Alright, check, mic check. Andito tayo ngayon. Good day, good afternoon. Welcome to the third episode of Mindshift Podcast. Kasama ko nga pala ngayon dito. Matagal ko na rin kaibigan. Tagal na kami magkakilala. Ice Sauce. Yeah, ako nga pala si Ice Sauce. Yeah, binabati ko muna syempre lahat ng mga manonood dito. Mindshift. Yeah, binabati ko rin yung kaibigan ko, si Kuya Omar. Yan, at abangan nyo lahat ng mga mapapanood nyo dito. Magandang mangyayari itong podcast na to. Alright. So, para sa mga audience naman natin pala bro, paano ba natin siguro quick idea, info about you? Ano ba yung career na pinagkakaabalahan mo? Ano yung mga bagay na hinahasli natin ngayon dyan, tol? Yan. So, syempre, papakilala muna ako. Ako nga pala si Isos. Yeah. Pinagkakabalaan ko ngayon. Syempre, family life pa rin ako. Kasama ko yung baby ko, yung partner ko, syempre. Nag-ano lang ako ngayon dito, business pa rin ako, nag-ukay pa rin ako, nagbebenta pa rin ako. Nagpo-post ako ng mga items ko sa Facebook Marketplace. Alright, so plug natin din dyan, ano. Paano nga pala kuya yung sa ano mo? Yung sa music brand mo naman pala. Hindi ko pala nabanggit pa sa audience na si Isos ay isang hip-hop artist din dito sa Cavite. Mga upcoming brands dito. At actually, may audience na talaga sila. Kaya kilala na sila dito. So, ano nga ba yung artist group nyo, bro, para malaman din nila? So, ito, kwento ko lang kung paano nagsimula din talaga. So, dati talaga kami, skateboard lang kami, nag-skateboard lang kami sa labas. Then, meron kami isang tropa na nagbubuo siya ng studio. To si Maxstone, kung tawagin namin sa pangalan niya sa rap artist niya. And simula siya, gumawa siya ng studio niya, and then niyaya niya kami mag-rap kasi sa spot namin, doon sa skate spot namin sa 13. Siya yung unang nagbigay sa amin ng idea na bakit hindi tayo magsimula mag-rap. And then, yun, nagpunta kami sa studio niya. Una, trippings lang talaga lahat ng mga gagawa namin. Trippings lang din talaga eh. And yung unang salang namin doon sa studio niya, ang lupit ng mga nangyari kasi magugulo pa kami noon. Kumbaga wala kaming idea kung paano namin sisimulan, saan kami kukuha ng beat. Tapos, meron pa mga tropang magugulo. Ano na yan, tol? Sa Premium Trash na yan nun? O hindi pa? Iba pa pangalan yun nun? Hindi pa. Ang una talaga namin pangalan, Scavengers. Okay. So, Scavengers. Check out natin, Scavengers, plug ko na lang dito yung mga pages nila. Yung mga dati namin. So, parang alam ko, deleted na yung mga namin nung kasi nagkaroon kami ng something shit na, hindi kami pagkakaintindihan na sa group shit namin na yun. Okay. So, tapos, edi ano ngayon yung current na group name nyo, bro, para familiar din sila? Sa ngayon, parang ang dinadala lang namin is H-Crew, which is yung part siya ng Hooligans. Yan.
So guys, yung sa brand label pala, yung H Crew, meron din tong clothing line, Hooligans, yan, shoutout natin. Sino ba yung mga kasama mo nagsimula niyan, bro, para maano na rin natin? Give credit din natin yung mga tropa dyan. So, okay, yung nagsimula yung Hooligans, syempre sa tropa ko yan nagsimula si Jetro Imperial, yan, si Mr. Wow, kung tawagin, Mr. Wow, shoutout sa'yo. At nagsimula yun, yun, gawa siya ng ano niya. Siyempre, nung panahon namin na 2016, iba-iba kami ng pathways talaga na dinadaanan. Pero may mga trip noon at kung ano-ano man yung gusto namin gawin sa buhay. Si Jetro, nag-start siya ng street. Hindi siya street basta gumawa siya ng community agad ng Hooligans. Then lahat kami ng mga tropa ng support kami agad sa kanya. Hanggang sa, siyempre, dahil kababata ko si Jetro, hanggang sa pagtanda ngayon, sinusupport pa rin namin yung Hooligans, man. So 2016 pala nagsimula pa, no? Oo. Tagal na rin pala Hooligans, no? Mag-iisang dekada na, no? Oo. Ano pa yung mga background nyo nun, tol, na nagsimula kayo? Mga estudyante ba kayo? O paanong ano nyo nun? Ayun nga pala sa kwento ni Jetro, siyempre, nagsimula kami nun, nagsimula siya nun, college yata. Nagsimula siya nun sa ilang piece lang ng t-shirt and then, hanggang sa ngayon, pumutok siya, nag-boom. Grabe, ang bilis ng pangyayari. Tapos yun lang, tinuloy-tuloy niya na hanggang sa mag-boom lang na mag-boom, hanggang sa na-sold out, lumalaki na yung stocks niya. Then yun, nakikita ko naman kung paano nangyayari yung business niya, kung paano gumalaw Kasi nakikita ko din talaga na saka parang yung kayo rin yung mga main endorser nun no? Kumbaga, no? Sa pagka nagpe-perform kayo sa mga eksena na tinutugtugan nyo, no? So, oo, lalo na yan. So basically, itong Hooligans, mas nauna pa to bago pa nabuo yung hip-hop crew nyo or rap group nyo, no? Oo, mas nauna pa yun, So nung bago kayo nagkaroon ng grupo, itong Scavengers, mga anong year naman yun, tol? Siguro nagawa yung Scavengers around 2017, 2018, ganun. And then naka-line up kayo nun, saan ba yun? Yung doon kayo unang parang nag-perform sa isang main event ng hip-hop scene, no? Yung pinaka big talaga na namin, performance namin is doon sa Flip Top Festival. Oo. Yun, naaalala ko yun, tol. Kasi doon ko kayo unang nakita, sabi ko okay din to sila. Ibig sabihin na di-discover ng mga talent dito. Oo, maraming salamat nga pala kay Boss Arik yan sa paglakad sa amin dyan, pag-invite namin sa Flip Top Festival, yeah. So, tapos nun, mga nakailang mixtape kayo dyan sa Scavengers bago kayo nagpalit ng tol? Hindi siya mixtape Nakagawa kami ng album talaga Album, nagbenta pa nga kami ng CD. Oo, nagbenta kami ng CD. Kasi first namin yun. Tapos lahat ng beat, original, ginawa ni Max Stone. Yan nga yung namin, producer namin. And then, nagawa kami ng album. Ang title ng album namin is Premium Trash. So, nung nabuwag na yung Scavengers, binawi niya lahat ng mga beats namin. Yung mga beats na sa kanta. Pinagbebenta niya sa iba. And then, doon namin naisip ni Jetro, tapos ako, si Kerr, tapos si G-Mac, na gamitin na lang namin yung pangalan nung album namin, which is Premium Trash. Then, 2019 nabuo yung Premium Trash. Yun pala storyline nun, tol. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, matagal na rin talaga sa hip-hop scene dito si Kuya Isos natin, di ba? So, before, noon, mga panahon na yun, tol, paano kayo nakakapag-come up ng creative ideas pagdating sa paggawa ng album, tol? Kasi kami gumagawa kami ng kanta, una paparinggan kami ng beat, and then dun sa beat na yun, ipi-feel namin kung ano yung dapat na mailaman niya. Kumbaga yung sa title, and then kung paano namin i-execute yung mga sulat namin, yung letters, kung paano namin kapag kasi kami nagsusulat hindi kami bumabase sa kung ano yung gusto ng pandinig ng tao. Kung ano yung kaya naming ilabas na nangyayari through daily life namin, lahat ng mga sulat namin, kailangan namin panindigan. And then, pagdating sa isang album, paano yun? Parang naghahati-hati ba kayo? O paano nyo nababase yung bilang ng kanta, tol? Parang sa inyo nun, sa creative. Kasi yung time namin nun sa Scavengers, pag gumagawa kami nun talagang bigay kung bigay. Kung sino yung gustong lumapat dito sa beat na to, siya yung kasama. Kunyari, ang project kasi namin, once na nalapat na yung beat, nabigay na sa amin yung beat,
kami na yung bahala doon mag-execute nung kung ano yung gagawin naming topic sa kanta. And then kung sino yung gusto sumama, sama lang ng sama, ganyan. Kaya minsan, doon sa album namin na yun, minsan dalawa lang yung nasa ano. Kasi silang dalawa lang yung... Kasi pag nag-edit kami, pag nagre-record kami, kung sino lang yung nandun sa studio nung time na yun, na merong sulat, or kaya sabihin natin, kunyari, may problema ka sa life mo, tapos hindi ka makakasama sa track na yun. Ganyan yung deal namin nun. So kung sino talaga unang makakapag-ambag, di release agad. So far sa since 2019, nakailang na pala kayo, mixtape or album na pala ang Premium Trash, tol? Yung Premium Trash siguro mga dalawang labas na kami ng mixtape. Nag-mixtape nga pala kami sa Premium Trash. Yun nga yung mga pinapakinggan namin kaninang kanta namin, mga all tracks namin. Ano yung album na yun? Sige nga, para rin natin. I-share din natin. Yung album, mixtape na yun, parang nagsimula siya sa 4 na rekado. Tapos sinabay-sabay na namin yung post nun after ma-post yung 4 na rekado. Kasi yun yung first na nagawa naming kanta sa magkakasama kami. Tapos meron pa kayong mga release na individual kayo, tol, no? Meron kaming mga ganun. Kasi nagsimula kami mag-rap talaga, hindi namin talaga parang i-focus yung namin, life namin dun eh. Kumbaga nagsimula kami nito, trippings, tinry lang namin, nag-rap kami. Kasi may mga talent nga kasi kami. Kumbaga nakita namin sa sarili namin na, kasi nandun pala kami sa skatepad, nag-i-skate pa lang kami. Nag-freestyle na kami dun eh. And then si Ker, yung si Rek, marunong na talaga siyang gumawa ng kanta. Kumbaga ako, tsaka si Jetro, nag-freestyle lang kami dun sa spot. And then napag-usapan namin yung mga may talent talaga na nakikita namin is magsama-sama, gumawa ng ganong community raps. Saan ba sa 13 na skate park din ba yan, tol? Yung park sa may police station, sa may Conchu. Doon kami unang nagsimula talaga nun. Okay, naalala ko na nga yung eksena na yun. Ngayon, tol, kamusta naman ang kumbaga mga events nyo ngayon, tol, pagdating sa rap scene? Sa ngayon, sa mga gigs namin, okay naman. May mga kumukuha pa rin naman sa amin kasi kaso nga lang, pagka kami na yung kinukuha, hindi na kami rap group eh. Solo artist na kami kasi may mga busy na rin talaga sa amin. Nagfo-focus na sila sa kanilang business. Tapos pagka nagkakataon, tol, tansya mo, mga nakailang events na kayo lahat-lahat ngayon sa for this year? For this year, siguro kung sa akin, sabihin ko lang yung sa akin, siguro mga nakakatatlo na ako. Nakakatatlo na ako. Di naman karamihan pero ayos pa din kasi hanggang ngayon may pumapasok pa rin na gigs. At hindi naman nakakalungkot yung ganun kasi meron pa rin nakaka-appreciate. Once na kumakanta kami sa stage, may mga sumasabay pa rin sa mga kanta namin. Talagang yung mga fans namin kasi sila yung kumbaga kapag meron kaming release sila yung talagang unang makikinig. Tsaka isang dagdag ko na rin, yung community talaga ng hooligans kapag talagang alam nila na rapping hooligans to, panoorin natin to, kumbaga malulupit tong mga to. Oo nga, no? Saka kayo, no? Nag-start, gaya nga ng kwento mo, nag-start kayo sa community, no? Oo. So parang etong rap and hip-hop parang nag-umusbong na lang. Original na target is community talaga. To gather community. So yun pala yung magandang lesson din natin dito. Hindi natin kailangan kagad mag-start ng sariling brand. Pwede muna kagad din ang approach mo is more on i-unite yung community, no? Pagdating sa kanya-kanya nating mga brand. So, ngayon, di ba nakita ko recently, nasuot na ni Heb Abi sa mga event niya yung hooligans. Ano nga pala nangyari doon? Paano doon? Kwento nun, tol? Yung alin, about sa... Palaki na ng palaki yung brand ng hooligans ngayon no? Isa yun sa mga advantage ng hooligans kasi may nakikita na ng ibang tao. Yung, actually, kahit hindi pa sinusuot nila Heb Abi yung mga sikat na rapper ngayon na umuusbong sa hip-hop scene
is nabigyan pansin talaga yung Hooligans. Nung after ng pandemic, grabe yung sales nila noon, tumaas ng tumaas. Every release, lagi yatang sold out, ganun. Saka ang galing din kasi ng creative ng pagkakabanat ni si Jethro ba talaga lahat no ng creative noon. Tapos si Jethro talaga. Kayo rin nagmo-model tapos nagpo-promote din kayo no. Oo, ganun. Kumbaga, kung sino yung makakasama talaga sa bilog ng Hooligans, yun lang talaga yung magbibigay ng magandang ideas sa amin Kumbaga magbibigay ng magandang audience ba. Hindi pili lang din talaga yung nakakapasok sa Hooligans, man. Hindi siya basta-bastang community na madaling mapasok. Kung talagang meron kang tira, mapapabilang ka din talaga sa Hooligans. Tapos, yung creative nyo doon, yung mga releases nyo ba, tol? Tuwing kailan yan, tol, usually? Random si Jet talaga kasi lahat ng gumagawa ng editing sa graphic design yan. Lahat siyang gumagawa niyan. Tapos, babalitaan niya na lang kami. May release ako ng ganito. Mag-start ako ng event, ganyan. Susuportahan namin siya. Lahat ng mga ideas ni Jethro, sinasabi niya sa amin. Tapos kung ano yung mga plano niya, ganun. Papakita niya sa amin. And then, yun, magfo-flow naman na maganda. At basta maganda talaga. Pagdating naman sa nyo ngayon, tol, sa group nyo, ano ba mga tinatarget nyo na next na milestone, kumbaga? Sa ngayon, isang career ba about sa family business or rap? Ikaw ba? Ano ba ang gusto mong simulan, tol, sa mo? Siguro simulan ko na lang to sa rap. Ngayon, kasi ngayon sa rap medyo hindi ako nagbibigay ng time Kasi kung meron lang akong project, kunyari merong ibibigay sa akin si Jethro na project, gawa tayo ng kanta, ganito, ganyan. Sama kita, ganun. And then, pupunta ako sa kanila, magagawa kami kanta, magre-record kami. Tapos, ako siguro, pagka may nakita lang akong beat na alam ko sa sarili ko na, ang ganda nito, gusto kong gawa ng kanta to. Ipupush ko siya kaagad. Hindi yung, kunyari may makita akong beat na, ang ganda nito. Okay, ilalagay kita dito, tapos gagawin kita pag may time na ako. Parang ganun. So, lahat ng, kunyari, may ginagawa ako sa isang araw, kapag may nakita akong opportunity na okay ko siyang gawin, tatapusin ko siya agad. Ganun ako gumawa ng kanta. So, yung isang mixtape mo, usually gaano katagal bago natatapos yun, tol? Actually, sa mixtape nga, kaya ko gumawa ng mixtape, maglabas every month Mga 7 songs, mga ganun sa mixtape. Kaya ko siya talagang gawin. Ang problema lang kasi din is wala akong gamit. So, nagre-record lang ako ng kanta ko tuwing meron kaming set ng project ni Jethro. Tapos isisingit ko na lang yung track ko, may i-record ako kay Jethro. Ganun yung ginagawa namin. So si Jethro, isa talaga sa main na parang founders ng talaga. Kasi kung wala si Jethro, siguro wala rin matitigil yung career namin nun after ng Scavengers Kasi yung parang namin, producer namin, tapos siya din yung may studio. Siya talaga yung gumagawa lahat sa kanya kami nagre-record lahat. Nung natanggal yung Scavengers, nung nawala kami sa Scavengers, biglang si Jethro, gumawa siya ng maliit na studio. Maliit lang talaga. Pangit pa yung mic, pero nagagawa namin ng maganda kasi pinag-aralan ni Jethro kung paano mag-construct ng edit, mixed and mastered niya. Ganun. So yun Saka basta ang galing ng quality ng mga creatives niyo Saka kahit sa design ng ng Hooligans When it comes naman sa tol, sa mga advices mo sa kumbaga dumadaan sa ganyan na ako bilang magi-start ako na biglang hip-hop artist, rap artist, na trip ko landasin yan. Ano ba mga may a-advise mo sa pagsisimula sa ganyan, tol? Ako, ang mga advice ko, nagsimula lang ako sa mga pajak-jak lang ng beats. So, sa mga alam ko naman na pag nagsisimula ka, kailangan mo talaga ng budget yan. Kung gusto mo talaga magkaroon ng sarili mong branding, kailangan mo siyang gastusan. Pero kung hanggang sa simula, wala ka pa rin, kaya mo muna siyang parang bombahin, gawa lang ng gawa, at matik yun, merong isa doon na magbo-boom at doon ka makikilala. Kasi tingin ko, nung kami, nakilala lang kami kasi gawa lang kami ng gawa nung mga panahon talaga namin na yun So, bumomba lang kami ng bumomba. Boom bap yung bagsakan namin nun. Yung nagsisimula kami, sobrang init ng boom bap talaga. Kumbaga lahat ng community ng hip-hop, mga punks yan, syempre, nakasama rin namin yung mga punks na yan. At malakas yung impact ng punks kasi pagka nag-perform ka sa loob ng punks,
lahat sila yumuyugyug yung ulo, nagmo-mosh pit. Talagang isa rin yung punk sa nagbigay sa amin ng lakas ng loob para magawa lahat ng mga ginagawa namin sa rap industry. Yung kasi parang subculture din yung punk nung sumahin. Lahat din talaga nagsimula sa mga maliliit na eksena. So yun din, magandang opportunity rin sa mga gustong magsimula na hindi naman kagad dapat target natin is malalaking audience agad. You can start within your community. Kayong mga magkakaibigan din, 'di ba? Pwede kayong mag-eksperimento kung ano yung mga talento at galing nyo, 'di ba? Like dito kila Isos, 'di ba? Nakita nyo na pinag-connect lang nila kung ano yung mga skills na meron sila. Tapos kapag magre-release sila ng mixtape, pwede nyo na lang din iambag kagad kung ano yung mga gusto nyong iambag, 'di ba? Wari, magaling ka sa editing, sa video editing, di doon ka muna mag-focus. Pwede ka naman sa graphic design o sa marketing o kung ano man yung strength nyo, di ba, bilang individual doon sa grupo. Ngayon, when it comes naman pala doon, paano kayo na-connect doon sa Flip Top, tol? Nagtataka rin ako doon. I mean, gusto kong malaman kung paano yung naging diskarte nyo noon sa Scavengers. Maganda rin question yan kasi nag-start talaga kami. Syempre, malakas kami nga dito sa lugar natin, di ba, sa Cavite. So, isa rin sa nag-push sa amin para mas mapunta kami sa mga ganong big stages talaga is si Emer Industria. Parang ewan ko kung siya kasi wala akong alam Kumbaga si Jetro lang din talaga yung nagsabi, magpe-perform tayo sa ganito. Nagulat na lang kami, talaga, Flip Top Festival. Parang ang laki na natin nun yung pumasok sa amin. Grabe bang Flip Top Festival na pala yung ginagawa natin. Tapos ang daming audience na nanonood sa amin nun. Yan, isa siguro sa mga naglakad sa amin dun si Kuya Emar Industria. Maraming salamat sa iyo, Kuya Emar. Ayun. And then, ano yung pakiramdam nun, men, yung mga ganun na performance pag ganun nakalaki yung audience, tol? Siyempre, asa mga baguhan lang kami, di ba? Tapos parang lagi lang naman na pinagpe-performan namin is sa Ingay Likha. Yung nakakapanibago. Lalo na yung hindi namin alam yung setup doon kasi kapag sa Ingay Likha lang kami nagpe-perform, speaker lang sa tabi and then mic, yun lang. Tapos banat na agad kami ng performance. Doon kasi sa Flip Top Festival, ang daming speaker, nakaharap lahat yun sa audience. And then kami pag nagpe-perform na kami sa taas, parang hindi namin naririnig yung sarili namin. So yung lakas ng mga binibigkas namin, patodo. Todo yung bigkas namin, yung pala pag nandun ka pala sa audience side, napakaingay pala namin. So parang palpak kami nung event na yun Oo Hindi maganda yung performance namin pero okay naman yung nangyari, na-execute naman namin yung stage na kapag nagdabog-dabog kami, nagwala-wala kami doon. Kaya isa rin pala sa bigyan ko lang kayo ng trivia kung bakit naging Premium Trash yung pangalan namin. Kasi nagsimula kami sa pagiging basura talaga Wala kaming ginawang tama ng mga panahon namin nagsisimula. Scavengers kasi isa siyang crew siya ng mga skaters sa 13. And then, dahil sa kanila kami sumasama, so nakuha namin yung Scavengers na pangalan. After na maging Scavengers, nung nabuo namin yung album namin, which is yung Premium Trash, doon na lang namin kinuha yung pangalan namin kasi parang mas naging, kami, premium na rin talaga kami na basura habang kumakalat kami, nakikilala kami, ganon. And then, ayun, after namin mapanood yung mga video namin sa Flip Top Festival, kami, para kami nalugmok. Kasi ang ingay talaga namin Kasama namin nun si Tek-Tek second voice siya. Second voice siya, sigaw siya doon sa likod ng backstage na, wah! Lahat ng, kumbaga yung mga dulo-dulo ng namin. Kasi yung namin yung style nyo. Style namin, kumbaga, para din makasama siya sa stage. Kasi +1 namin siya dun sa Flip Top Festival. Ay, dito, shoutout pala kay Tek-Tek, andito. Natutulog. Natutulog, papahinga. Shoutout kay Tek-Tek, pero maganda rin yung ginawa niya na yun, na sumasabay siya dulo-dulo. Pero may mga part kasi doon na sigaw lang talaga. Wah! So parang napanood na namin yung video, ang pangit Tek. Pero okay pa din dahil kasama namin yung tropa namin sa big stage. Shoutout pa lang kay Tek-Tek. Ayun. So pag magkakasama kayo magtatropa, parang kahit
kahit anong Anong ganap nangyari? no, okay lang eh. Yun lang nga din tol. Nagkakaroon din ba kayo ng downtime? Kumbaga nagkakaroon kayo ng samaan ng loob bilang magkakaibigan? Anong mapapaliwanag mo sa mga naging struggle bilang magkakaibigan na lumalandas kayo sa isang path, tol? Ano yung mga lessons na natutunan mo sa ganyan, tol? Ayan maganda tong tanong na to. Kasi simulan ko na lang siguro din to sa scavengers kasi doon talaga kami nagkakagulo na ng mga time na yun eh. Yun nga, nagsimula kami ng scavengers and then syempre sa isang member kasi dapat meron talagang parang magiging pinuno namin na dapat susundin namin yung lahat ng mga utos, susundin namin kung ano yung mas makakabuti. Hindi naman yan kumbaga yung isa na yan magbibigay lang yan ng dapat namin gawin, hindi. Kumbaga yung isa na yan magbibigay ng mga dapat namin gawin tapos yung the less yun yung mga sasang-ayon ba sa dapat namin gawin. Nagkaroon kami ng parang hindi pagkakaintindihan. So may gustong gawin si ganto, yung isa naman may gustong gawin yung ganto. Parang kaming dalawa doon sa grupo na yon, kami yung neutral lang. Kung sino yung mas maganda bang mabigay yung idea, doon kami kakampi. So naging basihan namin yung idea nung isa na ganito yung mangyari kasi parang natatabunan kami. Parang ganun eh. So mas pinili na lang namin yung isa and then biglang nabuwag yung scavengers and then nag-come up kami sa premium trash. Nagkaroon din ng mga talaga landas na iba na tinahak nung isa. May mga times din talaga kapag sasamahan hindi mawawala yung tampuhan. Kasama yun isa yun sa mga magpapatibay talaga eh. Kung yung isang tao na yun na magkakaroon ng samahan ng loob at hindi nila, parang ayaw na nila gawin yung bagay na dapat gawin namin, nagkakaroon ng alisan. Doon ko napagtanto na kapag umalis ka sa mga ganong na nangyayari sa samahan is mas nakakahina pala ng yun. Mas nakakahina kasi ang mangyayari nun pag nawala yung isa sa amin, ibig sabihin nun, paano nagagana tong samahan natin? Oo, no? So, nagkakamap ulit kami, gagawa ulit kami ng panibago. Hanggang sa mahanap namin kung ano ba talaga yung namin, kung sino-sino yung magkakaintindihan sa grupo. Yun yung namin eh. Kumbaga, maayos kami magsasama-sama kung lahat kami magsasang-ayon. Oo. Pero kapag may isang parang tumataliwas sa amin, yun yung mas makakasira na dapat ayusin nga agad eh. Kung kaya namang ayusin, di ba? Pero ang mas nagiging choice is kumalas yung isa, is mawawala lang din lahat ng mga pinagsayangan namin, ng mga pinaggawa namin projects, di ba? So far naman sa current members ng Premium Trash, tol, wala nang nangyayaring ganyan? O paano kayo nagre-resolve ng issues, tol, pag kami ganyan na hindi kayo, kumbaga, hindi kayo sasang-ayunan, tol? Paano kayo nagre-resolve ng issue? Ang ginagawa namin pag mayroon na kami mga ganyan, usap talaga eh. Kailangan pag-usapan eh. Kung meron kang sama ng loob sa isa, kailangan mo i-open up yan eh. Hindi mo pwedeng itago dapat. Kung itatago mo sa kanya yan, mas lalong magkakaroon kayo ng beef sa isa't isa na magdudulot yun ng bad memory. Kasi isipin mo na lang yung mga pinagsamahan nyo nung umpisa eh. Kung paano nyo napatibay yung samahan nyo hanggang sa umabot kayo sa gantong point. Ngayon, kung sisasayangin nyo lang yung mga nabuo yung memories or magagandang nangyari in between you, masasayang lang din yung mga pinaggagawa nyo ng mga panahon. Kaya ngayon, kami ni Jetro, never kami nag-aaway. Kung magkaroon kami ng away niyan, tampuhan, lilipas lang yun ilang araw. Kasi sinasabi mo rin kaagad, no? Oo, sinasabi namin na agad. Kasi si Jetro kasi kapag may init ng ulo yan sa amin, magbibigay ng mga salita. Ngayon, i-ano namin na, ganun pala, tama pala si Jetro, parang ganun. May maayos kaming pag-uusap ba? May maayos din kaming pagkakaintindihan na pwede naman madaan sa usap eh. Madali lang naman talaga. Lalo na pag nauna ka ng init ng ulo, hindi mo na masasabi yung magagandang dapat mo sabihin. Mas mauuna na yung init ng ulo, yung mga masasakit na salita may isip. Lalabas sa bibig mo, ganun. Yun yung mangyayari. Kahit sa, technically yung ginagawa nyo bro, parang negosyo na rin yan eh, di ba? Mahirap talaga na papairalin mo puro emotions. Kahit sa mga nagne-negosyo, kagaya ko na ngayon,
multiple din yung pinapaandar kong negosyo. Hindi pwedeng papairal mo yung ego mo at magiging sensitive ka. Saka hindi ka pwedeng di nakikipag-communicate lalo sa mga kakolaborate. So yun, isa yun sa magandang lesson na kapag kunwari kayo may partnership kayo o relationship kayo ng isang grupo, mainam na ano ka rin, proactive ka, kumbaga yung marunong ka makipag-communicate, magsalita ng naaayon at iwasan natin yung pag-aaway sa isang grupo kasi yan yung mga nagiging dahilan usually ng pagbagsak, 'di ba, ng pagkawala ng audience din, 'di ba? Marami na rin nagpatunay niyan sa hip-hop scene ng mga naghiwa-hiwalay na. Marami na. Kahit yung mga hip-hop group sa ibang bansa, 'di ba? Sila, 'di ba? Sila Eminem nga, 'di ba? Dati sa D12 siya, 'di ba? Oo. Tapos parang may konting beef din yata na nangyari doon. So, dumistansya rin siya. Banda huli, nakita rin kung sino talaga yung may totoong passion sa ginagawa nila. So, gawin natin magandang halimbawa rin yung mga grupo na tumatagal. Kasi sa totoong hirap, no? Kahit sa negosyo, tol, mahirap yung, kayo, tatagal kayo kumbaga ng dekada, tapos walang friction. I mean, nagkaroon kayo ng friction, pero hindi umabot sa punto na sisirain yung grupo, no? Oo. Alam mo magandang nangyari nung sa Premium Trash namin ginagawa kami ng business yan sa t-shirt namin tsaka sa jacket namin sa Premium Trash. Maganda yung naging daloy ng namin business namin na yun, yung t-shirt kasi t-shirt merch siya ng Premium Trash. Tapos kung album cover ata namin yun or something, basta ganun. Yun yung ginamit namin design sa t-shirt tsaka sa jacket. Nabenta namin siya ang bilis, sold out agad. Wala pang 1 week naubos namin yung 20 pieces namin yung stock nun. Syempre, nung naisip namin yun na maglalabas kami ng ganun, syempre nag-ask muna kami sa page namin kung sinong gusto umorder or mag-pre-order ng ilalabas naming merch. Ang dami agad na nag-PM sa amin nun. So yun yung diskarte nyo rin, bago kayo mag-release ng damit. Meron kayo muna parang nagtatanong muna kayo ng pre-order. Oo, nagtatanong kami ng pre-order. So hindi rin pala technically kailangan i-launch mo agad siya na buo na tapos. Okay lang yung may sample ka muna na isa o kaya pang sarili muna and then saka mo siya. Tama. Meron kaming ginawa namin nun, nagawa ng design si Jetro and then nilapat namin sa blank na t-shirt tsaka blank na jacket. Pinakita namin yung design namin sa Facebook and then sabi namin na maglalabas kami ng album merch namin. And then ayun, kumalat. Ang daming likes, ang daming share, tapos ang dami na nag-PM sa page namin na makakukuha ng damit. Halos lahat ng bumili. Around Dasma, around here sa Cavite. Talagang yung impact ng merch namin na yun, nakuha namin yung target namin which is yung location natin, yung Cavite. Community talaga dito. Nakuha namin. So pagdating naman sa pag-obserba mo sa community, tol, paano nyo na-instill na parang mabigyan na mensahe yung community na nabuo nyo na suportahan kayo, tol? Paano nyo naparamdam sa kanila na nandito kami para i-represent tayo yung lifestyle natin o kung anong ginagawa natin? Paano yung mga naging strategy nyo na maparamdam sa iba through marketing yung ganun, tol? Sa amin, ginawa lang namin nun, pinaramdam lang namin sa kanila kung ano kami, kung sino kami, kung paano kami kumanta, paano kami makisama, kung alam naman nila yun sa mga kanta namin kung paano namin gawin, kung paano namin i-perform. Tingin ko natutuwa na lang yung mga fans din namin or yung mga sumusuporta sa amin kung paano namin gawin yung mga ginagawa namin sa community. Tsaka alam din ng mga tao yan yung hirap namin, kung paano namin i-market yung sarili namin, kung paano namin, kasi dati talaga tumatanggap kami ng gigs kahit walang bayad Kaya hanggang sa umingay na kami at dumami na rin yung fans namin, mga nakikinig sa amin. Yun yung nagbigay sa amin ng lakas ng loob para mas ipakita pa sa nila kung ano yung mga mas maganda namin magagawa. Sa Premium Trash. So yun, lahat talaga din nagsisimula sa ganyan. Kahit ngayon sa content creation ako, hindi pa naman ako nag-iisip saka wala pa naman ako talagang kikitain dito sa ginagawa ko. Pero syempre, tayo na pare-parehas tayong lumalandas ng journey. Kaya dito iniimbitahan ko yung mga gustong mag-share ng kwento nila, yung mga valuable na lesson natin sa buhay. And at the same time, napapakilala natin yung mga brands at grupo kung ano talaga yung totoong naiisip nila, plano nila, bakit ginagawa nila to at ano yung mensahe na gusto nila iparating sa audience nila.
So dito, kila Isos at sa Premium Trash, talagang nagsimula sila sa community. Doon nila pinaramdam yung naging genuine sila. And at the same time, ni-represent nila kung ano yung talagang pinanggalingan nila no, sa skate, no? Oo, sa skate talaga. Skateboarding. Marami talaga din, hip-hop artists or iba-ibang fields na nanggaling. Ako, nag-skate din ako dati, tol, dyan sa 13. Oo nga. Dito sa akin, nila Pintor. Oo, saka sila, basta sila Kuya Rocky pa noon, mga kasama sila Kuya Rocky, isa pa yun. May plaza pa dyan sa 13. Well, kasi yung, subculture yan, skateboarding no? Parang dun mo mararamdaman na kahit wala ka masyadong pera, makikiget along ka, mafe-feel mo yung, basta makukulit na mga trip ng mga skater. Oo, lahat talaga. Alam mo, sa skate community na yan, doon ko naramdaman na tanggap ako ng mga kasama ko. Kasi sa school, di ba, pag sa school, may mga kaklase ka nga, pero yung iba dun, hindi ka gusto The way na pinapakita mo kasi kung sino ka talaga, mas lalong yung iba, hindi nagugustuhan dahil ayaw nila nung ganong tao. Ayaw nila maka-encounter ng ganong tao. Kasi nga, nasa school ka, tapos magbabulakbol ka. Ganun yung nakikita ko. Nung pumasok ako niya sa skate scene na yan, sa community ng skate dito sa 13, doon ko nakita kahit wala kang tricks Basta sumasama ka sa kanila Tanggap ka nila at the way kung paano sila mabuhay sa isang araw. Yung panahon talaga namin na yun, kahit wala akong pera, sasayang ako sa jeep, sasabit ako, tapos pupunta ako sa spot. After nun, maglalaro, papapawis, magkakaroon ng konting siyahan, inuman, ganun. Kahit wala kaming pera, nakakapag-inom kami. Ano ba course mo pala nun, tol, nung college days mo? Solid to Kasi nagsimula talaga ako sa IT. Sa Lyceum mo nagsimula. So first year ko diyan. Nakatapos ka rin ba ng college, tol, o paano naging path mo? Nakatapos ako ng college. Maganda yung nangyaring journey ko diyan kasi nung dati sa Lyceum ako, nagbulakbol ako sa Lyceum Kumbaga talagang hindi ko mahanap yung way na dapat kong gawin Kumbaga parang nagkaroon ako ng downtimes nun Kasi yun nga. Yun na ba yung era na nag-graffiti ka, tol, o wala pa? Yun na yun. Doon ako nagsimula mag-start ng graffiti sa Lyceum kasi IT nga ako doon, di ba? Tapos meron akong tinatambayan doon Meron akong tinatambayan doon sa namin, sa school namin, Kubo. Tapos nakakilala ako ng mga tropang MMA, mga multimedia arts. So nakita ko sila nagpe-paint sa wall. Sabi ko, ayos to ang cool na ito Okay nga, itry ko nga to. Agad ako nun, nag-research ako. Anong mga magagandang gawin sa And then, nakita ako ng mga iba yung pathways na nakita ako sa YouTube nun Ang nakita ako ng mga graffiti bomber. So, doon ako nag-start. Nagsisimula sila sa tagging hanggang sa inaral ko. Inaral ko yung mga throw-ups, mga pieces, yung mga ganyan. Hanggang sa, tuloy-tuloy na yung career ko dun sa graffiti bombing na yun. Nakilala ako ng ganyan-ganyan. Kaso nga lang, na-fucked up ako sa school. Na huli na ako. And then, talagang dali-dali. Paano ka nahuli? Paano yun? Na-expel ka dahil sa graffiti, tol? Bakit? Anong titirahan? Bakit? Ang lupit nun. Merong, kasi yun sa Lyceum kasi, merong mahigpit sila sa tatlong kasalanan. Matatanggal ka talaga. So yung unang kasalanan ko, hindi lang ako nag-uniform, nagsipilyan ako sa Monday. May uniform na kasi second year na So yung pangalawa ganun ulit kasi sumali ako sa dance group dun na para may percent ka sa tuition, mababawasan. Scholar ka rin, ganun. Hindi rin ako tumagal kasi lagi uma-absent na rin ako sa every training namin. Tapos nakikita ko na parang wala namang improvement na nakikita ko sa lahat ng gala. Kasi dami namin Dami talaga. Lagpas kami 50 kung magpe-perform. Kung nagpa-practice kami sa hallway ng Lyceum, nakikita nila kami, sumasayaw-sayaw kami doon. Tapos parang nakita ko naman na wala naman nangyayari dito. So, tigil ako dito. So, nung lumipat ako doon sa graffiti bombing, doon ako Alam mo ba, ang ginawa ko doon? Ito, sa mga hindi pa nakakaalam Kasi may mga tropa ako na alam na yung kwento ko tungkol sa ganito kung bakit ako napatanggal sa Lyceum. Ginawa ko doon every room talaga. Kahit hindi ko room pinapasukan ko. Nalagyan ko ng tags yung likod ng upuan. Tapos lilipat ako ng kabilang room. Pag mga bakante yung room, papasok ako doon. Lamig ng mga room doon. Pwede kang matulog kapag walang teacher, walang professor doon. Papasok ako doon para tagan lang yung mga likod. Mga basura, mga gilid ng wall. Hanggang eto na
nahuli ako sa fire extinguisher. Sa may break the glass. Naglagay ako ng sticker dun sa taas. Nagtag ako sa may baba. Nagtag ako sa gilid. Pati yung salamin, tinagang ko. Ay, nilagyan ko ng sticker. Tapos may isang student na nakakita sa akin. Which, siya, medtech. Hindi na sinabi sa akin yung pero ang natatandaan ko nun, yung nakakakita sa akin, medtech. So, hindi ko sila pinansin. Then, a week after nung paggawa ko doon, binalikan ako doon ng mga security guard na. Kumbaga nakatrack na yung schedule ko kung saan ako papasok. Nasabi ng mga medtech na nakakita sa akin. Talagang sinorveillance ka. Talagang sinorveillance ako. Yun na, yung nangyari na yun. Nung pagpunta ko sa may room, may nagpatawag sa akin na security sa school, hinahanap yung buhok ko. Hindi ako kilala sa mukha. Nahanap yung buhok ko. Nung winagayway ko kasi long hair ako nun Tinanggal ko yung tali ng buhok ko, ginanong ko, ikaw, sumama ka sa akin. Dinala na agad ako sa office ng pinakamataas dun sa Lyceum. Ako kabado na ako. Alam mo nun, nung tinawag ako nun niya, nagsisimula yung klase namin sa kalagitnaan. Meron kaming quiz nun, kumbaga. Pinatigil yung quiz. Tapos, na-fucked up ako dun sa quiz na yan. And then, hindi ako nakasagot nun. Hindi daw pwede mag-retake. Kasalanan ko daw yun. Pumunta ako dun sa pina-check yung laman ng bag ko. At dun nila nalaman na ako nga daw talaga yun. Kasi yung sticker na dinikit ko dun, meron akong gawa sa bag ko nun kaparehas na kaparehas. So, hindi na ako nakapag-deny. Yun na yung nangyari nun. Tawag na yung magulang, pinag-usapan na after the day ng paghulat sa akin. Diretso, expel agad, tol. Ganun pala katindi rin dun sa Lyceum. Kahit iniyakan nga ng tito ko yun Shoutout sa tito ko, umiyak pa talaga siya dun sa harap Wala na po bang pag-asa tong pamangking ko kasi nag-give up. Hanggang anong year yun, tol? Anong year mo ng college yun? Third year, first time ako nun. Kumbaga, malapit na rin ako nun fourth year Kumbaga talagang, kaso marami rin akong bagsak nun kasi bulakbol nga din talaga ako Lagi ako nalilate sa subject di paano ka nun, pagka-expel mo sa Lyceum, tol, paano ka nakatapos? Pagka-expel ko sa Lyceum, nag-open up agad ako sa airpod ko Dad, kailangan ko makatapos. Kailangan ko magpatuloy ito kung anong sinasimulan ko, Dad. Sabi niya ganun. Pero pinapagalitan niya ako nun. Siyempre, ang laki rin naman ng nagastos niya. Siyempre, dun sa na yun. So, ginawa ko, tuloy-tuloy lang ako hanggang sa nagsabi siya sa akin na, kung gusto mo mag-aral. Kung gusto mo mag-aral, sabi niya sa akin yun. Kung gusto mo mag-aral, do it by your own. Sabi niya sa akin. Nagsayang ka kasi. Kaya dapat, panindigan mo kung ano yung pinili mo. Sabi niya sa akin gano'n. So, yun, tumigil ako nun ng 1 year yata. Tapos, nung tumigil ako ng 1 year na ginawa ko na yun, wala akong ibang ginawa kundi nag-ukay ako ng nag-ukay. Doon ako kumukuha ng income ko nun sa ukay. Ano nga pala yung page mo rin, tol, para may plug din natin dito? Hindi, nagbebenta kasi ako, yung personal account ko talaga Tapos pinopost ko lang siya sa hanggang Facebook ngayon, Marketplace. Hinahaslin mo pa rin yun ngayon? Oo, hanggang ngayon. Kasi pagka nag-post ka kasi sa mga group, kumbaga, pag nag-post ka sa group, rin naman siya, makakatulong din naman siya. Pero, hindi siya, kumbaga, matatabunan agad yung post mo kasi sa dami na yung nagpo-post. Ang ginagawa ko sa marketplace na ako kumbaga, para pag makita nila, yun na agad yung titignan nila. Hindi na sila mag-scroll pa ng iba. Kumbaga, pag nakita nila, kakausapin nila, usap kami sa presyo, negotiation, and then pag nagkasundo, ship yung item. Bayad. So sa personal account mo, no? Sige, i-plug natin yung personal account din dito ni Isos. Nga pala yung personal account ko, Charles Mendoza. Yun nga pala yung account ko. Okay, so yun. So mga naghahanap din ng ukay finds dyan, meron tayo dito sa tropa dito. So, pagdating naman dun sa ukay, tol, paano naging nang nilandas mo dun sa ukay, tol? Di ba parang ang dami laging nag-aagawan sa ganyan, tol? Kasi yung panahon na nag-uukay ako nun, kasama ko rin si Jetro nun. Kumbaga kaming dalawa yung naging pioneer sa sa group namin na kami yung nag-uukay. Nagawa pa nga kami ng vlog niya ni Jetro ng ukay namin. Unang ukay namin. Ang dami namin nakuha mga gems talaga. Kumbaga magaganda yung item.
Kasi hindi pa uso nun yung bardagulan talaga, yung mga tulakan-tulakan. Wala pa yun. Wala pa, era hindi na tol. umabot sa ganung era. Kumbaga, nung una pa lang, hindi pa talaga putok yung ukay-ukay nun. Nag-ukay na kami ni Jetro, tapos nagbebenta namin through online. Baba pa nga ng mga benta namin na yun eh. Tapos ngayon, mamahal na ng mga benta ng mga nabebenta namin dati. Saan nyo yun inaano ngayon? Dito within Cavite lang o sa Maynila? Within Cavite. Lahat ng mga, yung first na ukay namin, nakajamba kami kasi new arrival yung pagdating namin. So lahat ng mga bago talaga na nandun, hindi pa uso yun talagang pagka bukas ng gate eh. Agawan. Hindi pa uso talaga yung ganun. Ang naabutan namin ni Jet nun, yung magsasampay pa lang yung mga empleyado ng ukay-ukay. Tapos dun makikita namin yung mga bago tsaka yung mga magaganda. Pipiliin na lang namin ng ganun. Tapos yun, ibebenta namin ng through online yun. Nauubos din. Mabilis, maganda yung flow ng ukay dati. Pero ngayon, na lang ako paisa-isa na lang yung item na binibenta ko. Hindi na yung katulad nung dati. Saka na rin kasi, nalaman na rin ng mga nag-uukay tol. Kaya maganda talaga yung diskarte sa ukay. Lalo na yung mga bumibili ng bail dyan. Yun talaga sila na yung mga malalaki na papansin ko. Sa panahon ngayon, tingin mo tol, kung bibili pa ng bail tol, okay kaya yun? May mga pangit din yata na bail na ngayon no? Oo, pero depende yan sa kasi may ibang bail, may iba't ibang bail kasi yan May US bail, Korean bail. So para sa akin, pinakamaganda dun yung US bail Kung makajam, kasi tsambahan talaga kapag bibili ka ng bail, hindi talaga lahat maganda. Hindi ganun Kahit yung mga Carhartt lang sana, tol, no? Carhartt na damit, jacket, yan. Pag yan, lumabas yan, siguro yung buong binayad mo sa bail, bawi na. Bawi na agad, Sa isang item lang talaga. Merong, sa isang bail talaga, meron talagang luxury yun na makukuha. Hindi lahat pangit. Pero kasi, ang ibang technique dyan, ng mga bumibili ng bail, yung bail nila, i-live nila, tapos ipapakita nila sa live nila na binubuksan nila yung bail. So bago yung makikita nila lahat galing bail. Tapos yung iba na alam naman nila na yung qualities, hindi angkop dun sa audience, binebenta nila ng mura. At least nabebenta na pa rin nila, na babawi pa rin nila yung konting puhunan dun, 'di ba? Ang daming laman ng bail parang nasa 100 to 100 pieces talaga, pataas. Kahit makasampu ka lang dun, tapos puro branded lahat, tol. Tapos 500 yung presyo. Kunyari, kasi sa isang maganda talaga na item, lumalagpas siya ng lalo na kung makakuha ka ng mga jacket talaga, lumalagpas siya ng 5K pataas Anong mga pinakamahal ngayon na brand nga pala, tol? Pinakamahal na brand ngayon, ayon sa nakikita ko, mga vintage na talaga dati walang ganyan dati Oo nga, di ba? Wala talaga. Hindi nga natin pinapansin yun, tol. Lalo na yung mga butas-butas na damit. Diba pag nakakita ka sa wala nga na to, butas na to. Binibigyan nila ng value yun. Lalo na pag mga butas-butas, tas may mga color na kupas-kupas na, mga nalagyan ng sunrocks. Maganda ibentang pa nga yung mga ganun daw kasi vintage yung datingan Meron pa naman ako mga ganyan na shirt dyan hindi ko pa rin pinapakawalan. Yung mga original talaga, Sublime, yung mga yun isa pa yun sa mga kasi di ba Sublime matagal na yan. Yung mga 90s mga bands na 90s. Favorite ko yan, Santeria nga yung pinaka-favorite song ko dyan Pero nakakatuwa rin ng eksena ng ukay-ukay yung iisipin mo, tol, no? Napapataas nila yung value ng gano'n, tol? Biruin mo, sa ibang bansa, yung mga bail na yun is patapon yun, di ba? Parang donation nga lang daw yan, sabi nila. Tapos nabebenta nila dito ng ganong presyo. Kaya ako, bilib ako sa mga... Ako nabilib ako sa sarili ko na nagagawa ko yung mga na yun Hanggang ngayon, nakakabenta pa rin kasi ako. Kaya nabibilib pa rin ako sa sarili ko. Minsan kasi pag dumadaan na lang ako ng ukay, titingnan ko na lang kung ano yung para sa akin. Pero yung para sa akin na yun, kunyari kapag puno na yung cabinet ko ng mga jacket, ngayon ipopost ko na yung jacket na pwede ko nang tanggalin. Oo nga, magaganda rin yung mga jacket mo na binibenta. Mga PSG ko. Tapos ibibenta ko siya ng mga na presyo na ayon sa gusto ko. Mga ilan usually? Times 2, times 3? Presyo ng kuha mo? Times 5 Oo, kasi nakukuha ko lang yung jacket for 150 Then kaya ko siya mabenta ng 1.5.
ganun. Jackpot ganun. Times Pag 10. 150 tapos yung mga Columbia pa yung tatak o yung mga Oo, mga lalo kapal, no? North Pro Face. Collab, yung mga, kasi yung mga gusto ko, mga baggy talaga yung datingan loose fit. So yun, nabebenta ko pa yun ng mga 1.5 to 1K. Maganda Mabilis yung pa Jordan. yun sa ganun. Ilang araw. Mabilis pa yun. Oh? Lalo na pag good condition, Kasi one time, nagbenta ako ng polo, yung Caltap ko na polo, na benta ko siya ng 1.2. Nung nakita ko ng mga after a week, pinopost nung bumili sa akin ng 2.5. Oh? Oo. Tapos nabili pa ulit sa kanya. Hindi ko na binili yun kasi Hindi, I mean may bumili sa kanya. Oo, Tol. may bumili sa kanya. Kumbaga, lang yun Ang nangyayari kasi dito sa kung makakita ka ng mas mura, tapos alam mo naman talaga yung totoong presyo niya. Sa condition niya makikita mo sa condition. Condition kasi nung nabili ko na yung brand new talaga na Caltap. And then, wala akong alam sa mga, kasi kailangan mo rin mag-research talaga. Kailangan may alam ka sa item Lalo na sa value talaga nun. Pinresyohan niya ng value yung brand new, yung pinenta ko sa kanyang 1.2 na the Polo. Then, nung nakita ko na yun, syempre ako, nangihinayang ako. Ibig sabihin lang nun pala na nung nag-post ako nun, yung mga friends ko, hindi yun yung target hindi sila yung target nung ko. Oh, yun yung tama nga. Yun yung tama. Parang ang babalik tayo sa kasabihan ng tol, no? If you aren't valued, you might be in the wrong place, no? Oo, diba? tama. No, so ako kasi parang sa akin, yung nangyari na yun, parang wala na Parang hindi ko naman una kasi benta ko doon 1.5 So wala talagang bumibili. So walang nakakakita, walang nakakapansin. Pero nung siya na yung nag-post, nakita ko yung value nun sa post. Ang dami nagko-comment sa kanya. Ibig sabihin nun, isa siya sa mga legit na nagtutulak ng ganun. Natap niya yung pinaka-market, no? Kumbaga, yung market niya, yung mga audience niya, is ganun yung hanap. Saka may mga pera siguro, no, tol? Oo, sabagay. Saka yun din, pag syempre tayo, lalo sa ukay, ito na naman, matatalo tuloy na naman tayo dito sa tip na to. Kailangan lang hanapin yung tamang audience. Kahit saan naman kahit yung sa products namin, tol. Kasi isipin, above pricing na kami, kumbaga sa iba. Pero pag talaga tinignan mo yung quality, saka yung rarity yan, hindi mo mahahanap sa iba. Pag di mo nahanap sa iba, ikaw na yung pwede mag-presyo nun diba, tol? Oo. No? Saka yun yung lesson natin when it comes sa, ikaw magsisimula ka ng business mo rin, mas maganda pa rin mag-focus sa quality talaga tol, no? Kahit sa hooligans diba? Nakikita ko ang gawaan nyo sa hooligans Sobrang quality na nung hooligans kasi hindi na para bumaba pa Kasi alam naman din ng lahat na, kasi dati target lang naman talaga ng hooligans is community, buong community sa Cavite. Ma-execute namin yung Cavite. Maghari, kumbaga maging tough. Nasa top kami ng mga clothing brand sa Cavite. Kaso nung nangyari, kumalat siya ng kumalat, napunta sa QC, napunta sa Cebu, kumbaga buong Pilipinas bumibili na ng ganda ng hooligans. branding approach nyo talaga tol, no? Parang ramdam na ramdam mo yung belongingness, kumbaga, no? Oo. Saka malinis sila gumawa yun, more on quality. Yun yung advice natin sa mga gusto mag-start. Kung kayo magi-start, focus on quality. Kahit ano pa mang produkto yan. And then, just find the right audience. Find the right market. So, hindi natin ginagawang excuse dito na mahirap nga din talaga magsimula ng negosyo. But once you execute it properly, focusing on quality and finding the right market, at some point din ng pagnenegosyo nyo, magkakaroon kayo ng following. Kagaya ng ginawa nila dito sa Hooligans at ng Premium Trash, kung paano nila binuo yung community support nila. So yun. Ano pa nga ba mga pwede nating pag-usapan? Tol, kumusta naman family life mo, tol? Ay, grabe. Eto, okay pa rin naman kami. Nakaka-survive kami araw-araw, every month, every year. Yan. Ayos pa rin yung samahan namin. Good kami. Si Mrs. mo nag-ano rin nag-selling din online no? Ano siya? Kumbaga, may mga nagpapadala sa kanya ng item. Gagawin niya ng review. Pero pinapadala lang sa kanya yun. I-review niya yung item. Lalagay niya ng mga
mga effect ng... Parang affiliate. Oo, ganun. Affiliate, no? Ang dami sa kanya nagbibigay. Everyday nga, may dumadating na parcel sa bahay. Di baka, Tapos gagawa niya ng video. Ilan ang followers ng misis mo, tol? Plug na rin natin dito yung pangalan, tol, kung sakali. Or banggitin natin. Maria Chelo Mondragon, ayan yung pangalan niya sa TikTok. Yan. Mas more on kasi sa TikTok siya nagpo-post kasi mas mabilis makahakot ng audience dun eh. Ang bilis din talaga nung views niya, umaangat din talaga doon. Tsaka sa IG, yung Chemi. Yan. SME ko yan. Magaling yan. So, more on affiliate marketing ngayon yung sa misis mo, no? Pero meron siyang, beside doon, meron siyang work. VA siya. Home-based ba siya? Home-based kayo parehas? Okay na rin pala. Parehas. No? Siya naman, nag-ano siya sa, parang student advisor siya sa UK. Siya yung mga nag-ano ng mga ng tuition, mga magbabayad. Kaya rin napapokusan nyo rin yung anak nyo, tol, no? Oo, yun na yun. Isa na yun. Kasi mayroon ako sa work ko, may free time ako lagi. Kumbaga, kung kailangan ng anak ko ng help, talagang bibigay ko agad eh. So yun din, isa rin yan talaga sa may advice ko if ever na gusto nyo ng medyo mas freedom at control sa oras nyo. Kung kayo employed ngayon, pwede kayong try ng home-based work. Kasi ganun din kami kay Mrs. Bago kami nagnegosyo talaga, hindi from employment to business eh. Parang hinanap muna namin kung paano kami papalayain ng konti mabawasan ba yung oras namin ng konti sa pagtatrabaho, which is nung nahanap namin yung home-based work. Nagsisales and marketing din kami sa mga US na clients namin ng e-commerce stores nila. And then, kaya namin na-launch din yung mga brands sa local e-commerce sites dahil nakita namin sa USA yun yung diskarte nila and then in-apply lang namin on local version. So, if ever man na gusto nyo ng medyo mas smooth transition sa pagnenegosyo, I would suggest na from employment, go on becoming self-employed, yan, yung mga home-based work. And then kapag established na rin yung home-based work nyo, kung gusto nyo ng next level pa, pwede na kayong tumawid ng business. Ngayon, if ever na sa business ka na at established ka na, pwede ka nang maging investor level. Pero usually, ang mga investor level, tol, sobra-sobra na pera niyang mga yan eh. Yan yung may mga natutulog na pera na pinapambili na lang nila ng property. Oo, no? Ganun yung sa airpot mo, di ba, tol? Di ba real estate ang airpot mo? Yun, isa pa yun. Kasi yung airpot ko, nag-work yun ng parang telecom sa Dubai eh. Shoutout natin airpot mo nga pala. Shoutout sa tatay ko, daddy, Dennis, yan. Okay. Shoutout sa tatay ko, syempre, madaming natulong sa akin yan. When it comes to business, yan, tinuturuan ako yan. So, nag-work siya sa OFW. Meron siyang condo sa Makati, mga pinaparent niya. Mga ilang units yun, tol, yung ano niyo doon? Actually, mga 5 units. Alright. So yun, nag-break muna kami saglit. Napuno pala yung memory nung camera namin. So, okay naman nakapag-break ng konti. Medyo nagbago yung itsura ng paligid kasi dumidilim na, gumagabi na. Pasarap kami sa kwentuhan nito ni Isos eh. Kasi hindi namin namalayan. So yun, balik tayo sa topic kanina, tol, no? Sa real estate na tayo. Sa airpot mo, di ba? Marami siyang mga properties, tol. Oo. Meron siyang 5 properties ng condominium sa Makati, 3. Tapos 2 sa MRT Boni. Sa Lights Residences. Pero kung iisipin mo, tol, yung airpot mo, tol, gano'n nakatagal yun sa ibang bansa? Tagal na. Dekada na. Oo. Buti hindi siya nagkaroon ng pamilya doon, tol, or whatsoever. Yun nga, yung isa rin sa para sa akin kasi parang tingin ko sa ginagawa ng airpot ko, mas focus siya sa family niya talaga eh. Mas focus siya around sa circle namin, sa akin, sa mother niya. Ikaw lang ba mag-isa sa only child ako ng tatay ko. So, uniko ihiho ka pala, tigapagmana ka talaga, tol. Sana nga, mamana ko nga lahat. Napuntahan mo na yun isa-isa, tol, yung mga properties niya na yun. Oo, kasi unang stay ko sa condo niya, dun sa Boni, pinapili niya ako kung sasama ako sa Boracay or mag-i-stay ako ng 1 week sa unit. So, sabi ko, kung naka-ready ba yung ticket ko sa Boracay, hindi daw. Kumbaga magbubuk pa ako ulit. And di na lang ako sumama. Na-enjoy ko yung 1 week ng stay ko sa condo.
Then, Ano yun? May event kayo nun? Birthday mo? Or bakit ka? kakauwi niya lang. Oh? Umuwi siya ng Pinas. Then, pinapili niya ako kung, sasama ka ba sa akin sa Boracay? Sabi ko, may ticket ba ako? Niya, wala pa, pero pwede naman kitang bilan. And then, pero kung ayaw mo, kasi kasama ko doon, mga friends ko, ginanon niya. Pwede ka naman mag-stay dito sa condo na lang. Tapos papuntahin mo na lang yung sino gusto mong papuntahin. Papuntahin mo yung mami mo. And then, yun, ginawa ko. Sige, punta na lang ako dito sa condo, nag-stay ako. And then, sa first day ng pinapunta ko agad yung mga tropa ko. Tropa ko talaga agad, pinaranas ko sa kanila yung condo ko, yung condo ng airpot ko. Ginom kami, lahat talaga ng mga kaibigan ko na katambayan ko sa isang kubo doon sa tropa ko sa Lyceum, yun sila. Pinaranas ko sa kanila yung yung unit namin doon. Lahat kami nag-enjoy. Nag-swimming, may swimming eh. Swimming kami lahat doon. After nun, kain kami. Kaso nga lang, talagang pag mga ganyan sa mga magtotropa, hindi maiiwasan yung may para may pabos. Oo, kasi mayroon akong tropa doon na malaking tao siya. Tapos pagka gising namin ng umaga, nagkape kami lahat. Ngayon, yung kape niya, hindi niya inubos, iniwan niya sa balcony namin. And then, yung gabi na, nagkakaturuan kung sino yung Tapos siya hindi umaamin. Pero siya, meron siyang ambaga. Hindi lang yung sa kumbaga, yung sa samahan talaga may tamad doon na hindi mo kukunin yung pinagkanan mo. Then tatambay ka na lang agad sa sofa, higa. Pero siya yung namin, taga-hugas tsaka taga-sahing. Mabait yung tropa ko, si Boss BK. Boss BK, shoutout sa'yo. Saling mapanood mo to. Yung dun sa mga negosyo ng airpot mo, tol, may pinapamanage ba sa'yo o may plano bang doon? Ano yung mga, kung baga ikaw bilang third person, anak ng ganun, tol, ano yung mga naisip mo ng mga lesson din dun, tol, sa ganung klaseng negosyo? If yung airpot ko, may negosyong ganun, kailangan. I mean, kung ikaw, if ever na, ano yung mga naobserbahan mo sa kanya, ano yung mga maaaring in time hawakan mo na role dun sa negosyo or kung ano ba yung valuable na bagay na maisishare natin, tol? Kasi na-obserbahan ko sa airpot ko kapag merong nag-a-avail ng namin. Madalas siya nagpo-post siya sa IG. Meron kaming IG, Cozy Condo for Rent. Ayun pala. IG namin. Kung gusto niyo rent ng Cozy Condo, PM nyo lang kami doon. Yung tatay ko sasagot doon, kakausapin kayo. And then, meron akong tito na kuya niya, siya yung nag-handle ng lahat ng condo. Kumbaga yung tatay ko, siya lang yung kakausap. Ngayon, kapag meron ng kaming client, yung tito ko na yung mag-aasikaso doon sa condo. Kumbaga ipapakita, ililibot siya, itutur around siya doon sa unit, pati sa mga pwede niyang gawin doon sa loob ng condominium. Naisip mo na rin na sabihin sa airpot mo, ako na lang dyan sa akin kasi okay lang din naman eh. Pero hinihintay ko lang din yung airpot. Ayoko kasing pangunahan yung airpot ko eh. Kasi may mga words kasi na kapag hindi niya nagustuhan, mapapagalitan ako eh. Ganun siyang strict. Pero bulak-bulak ko. Tapos pasaway ako sa kanya. So parang ayaw niya ipa-handle sa akin. Pero tingin ko, hinihintay niya lang ako mag-open up eh. Na, Dad, pwede ba ako yung mag-handle niyan para sakaling yung tito ko, kung nahihirapan siya, pwede naman akong pumalit sa kanya kung sakaling. Kasi yung tito ko, mayroon siyang ibang hassle. May properties din. Meron siyang ibang hassle, siya. Nagsasayaw siya, nagdi-DI siya. So, kapag mayroon siyang ganun, minsan hindi niya napupuntahan yung client namin sa condo. Yun yung nangyayari. Hindi namin kumbaga hindi natutuloy yung yung client namin na mag-stay doon. Well, anyway, yun. Onting usapan lang din about sa real estate. Ako kasi wala pa rin akong property, pero in time, iniisip ko rin niya na mag-invest. Siyempre, tayo, pag sobra-sobra na yung pera, di ba, kailangan. Masama rin kasi yung sobrang daming pera na natutulog lang, di ba? Yun yung kasabihan nila. So, in time, tayo, pag lumago tayo na lumago, yun yung kasabihan na make your money work for you. Pero hindi to technically para suportahan natin yung ibang negosyo na nagpapa-franchise sa atin o nagpapabili sa atin ng ganito. Obserbahan nyo pa rin yung mga investment. So, yung real estate, isa yan sa venture na pwede natin gawin in time. Pero, pinaka-the best nun, kung ikaw mismo, yung owner ng company. Hindi tayo para mag-invest sa negosyo ng iba. Kasi yun yung ginagawa ng iba, di ba?
networking. Na biktima ka na ba ng networking? Muntik na. Alam mo one time, bata pa lang ako. Oh, hindi pa sorry. Hindi pala lahat ng networking masama, pero usual kasi 'di ba no. Alam niyo yung era ng networking dito sa Pinas na halos ang profit lang ay makukuha mo lang kapag nag-recruit ka. Pero yung product o service non-existent o low quality o hindi naman talaga maganda, 'di ba? So yun lang, shinare ko lang hindi lahat ng networking. Hindi naman lahat. Pero one time meron akong naka-chat noon, babae. Sa online. Bata pa ako noon, mga 4th year high school. Gusto sana may pag-meet up. Then magkita kami, maglalaro sana kami kasi may ilig pa kami sa computer games eh. Dota, dumadayo ako ng Manila. So nakausap ko siya, niyaya niya ako maglaro daw kami sa Murayta yun eh. Sa Murayta kami pagpunta ko ng Murayta, tapos nagkita na kami. Sabi niya, kamusta ka na? Nagugutom ka ba? Gusto mo magkape tayo? Lilibre kita. Punta kami ngayon. So, kung saan daw yung kapihan na mas the best. Tapos pupunta kami dun sa Packet siya. Tapos may kwarto, pumasok siya. Sabi niya, tara, pasok ka muna. Dito muna tayo saglit. May papakilala lang ako sa'yo. Tapos doon na nagsimula na, sabi ko, kakaiba to, pakiram to, pinipilit ako. Ganun eh, napupush ako doon eh. Tapos sabi niya, mag-ano ka ba? Gaganyan ka ba? Sige, pag-iisipan ko muna. After nun, pag-uwi ko, hindi ko na siya kinausap. Kasi nakita ko na parang yun lang yung habol niya sa akin. So, tinigilan ko na kagad siya. So, yun yung mga ilan sa kwento ng networking. Naalala ko lang din nun, marami rin nagre-recruit sa akin, pero di ako basta-basta rin meet up So, yun sa mga, sa mga nagsisimula ng negosyo ang totoong negosyo dapat under our name. Hindi tayo nagbabayad sa iba pero brand nila or pinaka the best na route talaga ngayon lalo sa era ngayon. Yung ginawa sa Hooligans yan, gagawa ka ng sarili mong brand, magsaserve ka ng specific community and ire-represent mo yung bilang ikaw, hindi yung ibang produkto. So, yun lang yung panibagong lesson dito. And it's not against sa lahat ng klase ng MLM, ng networking. Yun lang. Well, anyway, siguro, let's wrap up na rin muna to, no? Tol, no? Okay ka naman so okay far? Naman ako, syempre. Salamat sa pagbisita pala, Ice Sauce. And may huli ka bang mensahe sa mga viewers natin, mga lesson sa pag-venture mo sa hip-hop scene, sa ano ba mabibigay mong mensahe kahit sa mga audience natin diyan sa community ng Hooligans, tol? Pinakamagandang mensahe ko lang na mabibigay sa inyo, gawin nyo lang yung gusto nyo kung saan kayo sasaya. Kasi kung gagawin nyo to, kung napipilitan lang kayo, hindi kayo sasaya dyan at wala kayong mga mararating. Gawin nyo lang kung ano yung ikakasaya nyo kasi kung hindi man kayo mag-success dyan sa ginawa nyo, at least masaya pa rin kayong ginawa nyo yun. Yun lang. Yun. So, do something that would make you feel happy, 'di ba? Yun nga, passion pursuit rin kasi talaga, no? Totoo. Kasi almost everything naman ang sisimulan din natin sa buhay, hindi kaagad natin dapat isipan na pera. Kailangan isipan muna natin na makapag-provide ng value, something na yung kagaya sa music industry, 'di ba, nakakapag-build ng vibe ng emotions natin, ng feelings natin, na-express natin bilang kung ano yung gusto nating mensahe, kultura na pinanggalingan natin. So, yun yung yung isa sa lesson natin today na hangga't maaari, hanapin natin yung mga bagay na passionate tayo about. And hindi lang naman porket passion ng usapan dito yung bagay na magaling ka kagad yung passion kasi mahahanap mo rin yan sa pag-experiment di ba? Oh. Gaya nga nun kila Ice Sauce, hindi sila talaga nagsimula sa hip-hop na genre, more on skateboarding. Nagsisimula lahat ng mga bagay sa mga simpleng kwento, sa mga pinanggalingan natin, sa experience natin. So yun, habang natututo tayo, di ba, let's try to experiment around, makipagdugtong-dugtong natin yung mga bagay na alam na pala natin by innate nature natin, di ba? As yun, something na in time, makakapag-produce din ng connections sa community at something na makakapag-provide ng source of income. So yun, nakakapulutan ng aral yung namin, pinag-usapan namin dito. At kahit papaano, 'di ba, maano tayo ng pagtambay nyo. Maraming salamat sa lahat ng manonood. May gusto ko ba shoutout, tol? Shoutout mo na to. Ay, yun, syempre, una shoutout ko si Kuya Omar dito sa pag-invite sa akin. Mindship, yan, sinashoutout ko rin. Hooligans, yan, tsaka sa
tropa. Si Tek-Tek. Tek-Tek, dito. The Bake Manila. Tek-Tek, dito ka muna. Silip The ka Bake muna Manila. dito. Shoutout din sa The Bake Manila. Sa mga tropa ko, kumpare ko dyan. Sila Nav yan, si Kuya Pugs. Yan. Kamusta kayo lahat? Pugs, shoutout Pugs. Tapos, ano nga pala yung brand mo nga rin pala, tol? Shoutout na rin natin sa ukay mo. 73K Trip Shops. O yan, solid yan si Tek-Tek. Matagal na rin yan sa eksena. Kaya alam niya yung mga brands na gugustuhin ng mga audience natin dyan, lalo streetwear collection. Ano nga ba yung category nila nun sa'yo, tol? Parang Japanese din sa'yo. Yun. Halo yan, Y2K. Pero kung gusto nyo bumisita sa ano niya, house niya, makikita nyo doon lahat ng latag niyang damit tsaka mga jacket. Ayan, si Tek-Tek. Solid na tropa rin yan. Pinaka-solid. Sa lahat ng solid. Alright. Sino pa, tol? Baka may kailangan pa tayong i-shoutout. Si Jetro. Yan, Wow Jetro, Hooligans. Mr. Wow Hooligans yan. Sa asawa ko, tsaka sa anak ko si Maximiliano. Yan, I love you so much, baby. Alright. So, yun muna ulit sa natin. Tapusin natin yung episode dito. Maraming salamat sa panonood. Good day sa inyo lahat dyan. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang negosyante na gumagawa na ng content ngayon. Anything about life, business, family, o psychology na lessons na matututunan natin, diba? Visit lang kayo, Mindshift Podcast. Kung gusto nyo rin mag-speaker dito, usap tayo. Pag-usapan natin sa brand nyo, sa negosyo nyo, sa value na gusto nyo i-provide sa paligid. Kita-kits tayo. Alright, so magandang gabi sa lahat. Gabi na dito. Good evening. Thank you. See you again soon. Bye!